isa sa ikinatatalo ng mga trader is yung psychology. Maraming mga trader na magagaling na sa technical analysis, ganun din ako dati. No? So, ang galing-galing ko sa technical analysis, pero ang pumapatay ng account ko, sumusunod ng account ko, is yung psychology of trading. So, maraming mga bagay na nakaka-apekto sa atin, especially pera kasi yan na pinaghirapan natin. So, greediness, isa dyan, di ba? Tapos yung nagmamadaling kumita, yung hindi tayo pasensyosa, gusto natin mag-trade na lang ng mag-trade, hindi natin gustong dumaan sa proseso, at marami pang iba. So, kaya pagdating natin sa market, hindi tayo ready. So, hopefully, yung sinabi ko kanina, wag nating ika-tigil, ika-discourage yung mga talo, yung mga losses. Yung losses na yon, yung L na yan, palitan mo siya ng learnings. L for learning dapat siya, not L for losses. Kasi, pag yung learning na yon, natuto ka, tinanggal mo yung L, nawala na yung losses natin, pero hindi natin yung ma-eliminate 100%, lumiit yung mga losses, ang kasunod yun, earnings. No? So pag natutunan natin yung dapat nating matutunan doon sa mga talo natin mga trades, doon na papasok yung earnings na. No? Unti-unti, slowly but surely. Kailangan lang magkaroon tayo ng realization na ano ba yung mali kong ginagawa? Bakit kaya ako nagkakaganito? Sometimes hindi strategy. Most of the time, hindi strategy ang problema ng trader. Most of the time, consistency. Consistency na gawin, sumunod sa plano. Consistency na sumunod dun sa budget o sa risk management nila. Consistency na sundin yung strategy. So, hindi strategy kalimitan ng problema ng mga traders. Ang strategy, problema yan ng mga beginner kasi hindi nila alam anong gagamitin nila. Pero kung matagal na tayo nagte-trade, marami na tayong alam sa market. Actually, hindi strategy ang problema natin. Ang problema natin, consistency. Kailangan, kahit isa lang o dalawa lang, kahit nga isa lang talaga, ma-master mo yung strategy na yon, yun na yung bubuhat dun sa account natin. Yun na yung magbibigay sa atin ng pera from the market. Hindi mo kailangan ng 10, 20, iba't ibang indicator, iba't ibang strategy, 20 coach. Hindi mo kailangan nun. Ang kailangan mo, realization doon sa trade mo. Ano kang klaseng trader? Anong market ang fit sa'yo? Anong ginagawa mong paulit-ulit na mali kaya ka natatalo? Yun ang tutukan mo. Hindi yung pag nakarinig ka ng bagong hype na strategy, pag nakarinig ka ng bagong ginagamit na indicator ni kaibigan, ni tropa, o may nakita kang bagong turo sa YouTube, dumaan sa feed mo, mag-aaral ka na naman ng panibago, hindi mo pa nga na ma-master yung ilang buwan mo ng pinag-aaralan. So, mag-master ka ng strategy, tumutok ka sa isa, siguro yung dalawa, kapag na-master mo na yung isa, pag may na-master ka ng isang strategy, kung gusto mo pa magdagdag, then go ahead. Pero siguraduhin mong meron ka munang na-master na strategy and then realization na lang ng mga weaknesses mo para maging profitable trader tayo.